Galing ako sa Aurora Province, sa Maria Aurora. Bale, doon talaga yung province ko, doon talaga yung probinsya ko. Nag-start ako sa isang Christian family, doon ako nagsimula. Nagsimula ako sa church. Then, 8 years old ako na nag-start ako mag-drums. Nag-start ako mag-drums sa church. Kasi talagang, hilig ko talaga ang music. Karamihan kasi sa mga tito ko, yan, karamihan sa kanila talagang sa music din sila, mga pastor. Then, ang sumunod doon, play na ako ng guitars, yan, ng bass, nag-keyboard na ako. Sumasama ako sa mga missions noon, umaakit kami ng bundok. Basta ano pa rin, event din lang namin sa church, yung mga pinupuntahan ko, yung mga pinupuntahan namin. Pero sobrang in-enjoy ko yun. Yan. Then, first time ko nag-compose ng song before, elementary din ako. Yan, elementary din ako, grade 5 ako noon, gumawa na ako ng song. Napasok ako sa showbiz, nag-start ako sa Starstruck. Yan, sa Starstruck Batch 2. Hindi ko na matandaan kung anong year yun, basta mga 2005, yan, 2005 or 2006. Then pagkatapos nun, naging talent scout ako sa isang productions. Tapos, ang sumunod nun, naging assistant production designer ako sa isang film. Ayan, at doon ko unang nakilala sila Direk Deo. Ayan, doon ko sila unang nakilala. Siya ay Joey yata yung title ng indie film na yun. Then, naging extra ako, beat player, sa mga iba pa. At naging musical score din ako. Ayan, musical score ng film. Then, nag-work ako noon, acoustic player sa isang bar sa Green Hills, sa Marikina. And nung napunta kasi ako sa film, ng film, hindi na ako ganun committed dun sa church, kaya medyo nawala ako dun sa church. Then pagkatapos nun, bumalik din lang naman ako. Naging musical director ako. May nabuo kaming group. Yan, yung YS, maraming nakapaloob doon, Youth Track. Merong media, merong aggregate productions, then na yung Worshippers Unlimited Philippines. Noong 2007 yun, yan, bali 2007 yun lahat. Okay, so pagdating ng 2010, itong year na to, sobrang daming blessings sa akin, sobrang daming blessings na dumating. Nag-start na akong sa mga events naman, yan. Event director, gumagawa na ako ng mga songs, gumagawa ako ng mga songs ng mga artists, ng mga feeling artists. Then, pumasok na ako sa, nito rin lang, pumasok na ako ng directing. And pumasok ako ng directing sa isang school. Then, naging continuity writer ako ng isang film company. Naging script writer, naging writer ako. Then, nag-handle ako ng mga talents, and mga singers, mga models. Then, sa theater naman, napasok na rin ako sa theater. Napasok na rin ako sa field ng theater play. Ang position ko sa theater, naging artistic supervisor ako. Then, naging teacher ako. Tuturo ako sa mga estudyante, mga nag-workshop sa theater. Ang ayaw ko sa baguhan na gustong pumasok sa showbiz o yung mga nagsisimula pa lang, yung mga aspirants. Ang mga ayaw ko talaga yung pag kinausap mo sila, nasasabihin pwedeng yung manager ko kausapin mo para mapag-usapan niyo yung pera, yung fee. Yung parang doon na lang umiikot lahat. Yun yung mga ayaw na ayaw ko. Yun yung ayaw ko talaga na pinag-uusapan muna namin. So, gusto ko muna makita yung pagiging interesado ng talent or nung artista bago namin pag-usapan yun.
So, yun yung isa sa pinaka-ayaw ko. Okay. Pinasok ko ang show business. Masasabi kong pangarap ko din. Pangarap ko talaga. Kasi nung bata pa ako talagang pinag-pray ko na to. Talagang hinihiling ko na kay Lord na, Lord, gusto ko makapasok dito sa mundo na to, sa mundo ng showbiz. Pero hindi ko ina-expect na sa off-cam talaga makakahiligan ko. Ayun. Basta ang gusto ko kasi nung napasok ko lang yung field na to, okay na ako. Nag-try ako on-cam pero hindi ganun pinalad. Kaya yun, nung may chance sa TV dati, sa Starstruck ulit, yun, nag-try ako doon. Then, yun, doon na nag-start lahat. Doon nag-start na napasok na ako hanggang sa parang iba pa rin parang iba pa rin yung feeling na andun ka kaysa dun sa nakasanayan mo. Kasi ako nakasanayan ko talaga sa music, parang dun na talaga ako lumaki. Kasama na talaga yun sa akin, I mean. Kaya parang ibang pag-a-adjust na naman yung ginawa ko sa ibang field na naman na ginalawan ko. Kaya parang papalit-palit lang ako, paikot-ikot lang ako dun sa mga gusto ko simula pa noon yan. Sa field ng music, tsaka sa field ng film. Yan. Nakakahiya. Wala akong maisip na talagang sobrang nakakahiya Sobrang parang hindi ako pinatulog noon dahil sa kahiyang nagawa ko. Wala akong maisip. Wala talaga akong maisip na sobrang nakakahiya. Love life. Nakakahiya. Teka lang meron. May pinag-pray ako ngayon pero hindi pa ako ganun siguro focus dun sa bagay. Hindi ko pa siya binibigyan ng time talaga. Pero darating din naman yung panahon para doon. Ayun. Showbiz or non-showbiz? Hindi ko masabi, pero yung pinag-pray ko kasi non-showbiz kaya kaya yun. Pero ang iisipin ko siguro, mas maganda rin naman kahit paano, or kahit paano naman, naiintindihan naman siguro niya ako dun sa field na ginagalawan ko, natanggap naman siguro niya ako. Basta masasabi ko lang yung kayang tanggapin yung ginagawa ko, kaya niyang tanggapin yung kung saan field ako. Kunyari, yun yung nasa showbiz. Siguro mas gusto niya sa music, kaya ayaw niya sa music, ayaw niya sa showbiz. Ayun. Siguro okay lang. Ayan, okay lang kasi first love ko naman talaga ang music Kaya kung mas tanggap niya para sa akin yung music, okay lang sa akin. Okay lang naman sa akin.